So, isa na namang text yung natanggap ko kanina. You can now get cash. Now na! Ngayon na! Pinopromote niya ay hindi lang isang app, kundi tatlo ha. Isa na dun si PH Pocket kaso nasilip na natin si PH Pocket dito. Kaya, for this video, si Paghiram naman. Kung gusto yung malaman kung okay siya, keep watching. Hindi po ako sponsored ng loan app na to. Baka sabihin nyo kasi pinopromote ko siya. Yung munang i-download. Yung mga screenshots ko dito, ipapakita ko yan sa inyo para mas informed kayo. So today, si Paghiram naman. So itong loan app na to, may 4.6 stars sa Google Play Store. Up to 100,000 daw ha. Pero yung nasa taas, sabi up to 20,000. Ano ba talaga? Then get loan in 4 steps. And then we have verified all information to make sure it is safe. Safe ba talaga? Kaya yun, dinownload ko siya guys para sa inyo. Pag na-open yung app, ayan, hihingi po siya ng iba't ibang permission sa mga cellphone nyo. At isa na dun is yung parang heart and soul ng cellphone nyo. Sisilipin niya. Mga RAM, IMEI, serial number, save information. So, grabe siya ha. Bago tayo guys mapunta sa application process ha. Ano ba yung sinasabi ng mga tao dito sa Paghiram online? Maganda ba talaga siya? Kasi 4.6 stars siya eh. Pero huwag kayong maniwala doon. Kasi pag pinuntahan nyo doon sa reviews, i-display yung lahat, makikita mo marami pong nagbibigay sa kanya ng 1 star. Ba't daw sinasubmit? Ay hindi man lang sila binigyan ng chance na masilip kung ano ba yung ikakaltas. Ang laki-laki daw ng service fee, loan daw na 2,000. Yung bibigay sa yung loan term is 7 days lang pala. So yung hihiramin mo 2,000, ibabalik yung matatanggap mo 1,100, kahit na sabihin niya mababa yung interest niya, pero service fee to, tulad ni PH Pocket. So this is a scam, yung sabi ng isa. Yan, dyan pa lang guys, parang red flag siya. Tatanong mo sa self mo, talaga bang ida-download ko to? Talaga bang bibigyan ko to ng personal information ko? Baka naman magsisi lang ako. Remember, hihingi na yung mga gano'n ng cellphone mo. Yung mga legit na loan apps na hindi to hinihingi eh. So gusto mo pa rin magpatuloy, despite the risk, i-click mo kasi yung agree. Pagpunta mo dun sa dashboard niya, bale, sabi, Paghiram peso daw is, pwede kang humiram ng from 2,000 to 25,000. Hindi na sabi 100,000. Tapos, sabi up to 20,000. Ngayon, up to 25,000 naman. Nakakalito siya ha. Pero, at least, sinabi niya na sa inyo from 2,000. So, mag-i-expect ka na baka 2,000 lang muna kasi beginner ako. So, huwag kayo mag-expect na kaagad makakahiram kayo ng malaking amount sa mga ganitong loan app. Kung gusto mo pa rin magpatuloy, i-click mo yung apply now. Punta ka dun sa sign up. Kung saan hihingin niyo yung phone number mo. Tapos, bakit re-acquire? Hindi pa nga siya nagpapadala ng OTP, re-acquire na. Pero pipinditin mo yon para makatanggap ka ng OTP. Kaagad ka na mag-create ng password kahit hindi mo pa, phone number pa lang ibigay mo, nag-OTP ka pala, and mag-create ka na kaagad ng password. So, 3-in-1 siya guys. At i-click mo yung register pagkatapos mong maglagay ng check dyan sa pinakababa. So, i-click mo yung register, mapupunta ka sa login. At maglalagin ka with your phone number at yung 6-digit na password na nag-create mo kanina. Hihingi siya ng permission na ma-access yung phone calls mo. Makikimarites siya, i-click mo yung allow, kung gusto mong patuloy. At sa next page, makikita mo na yung mga IDs na hihingi niya sa'yo. Yung mga IDs na hihingi niya is yung UMID, yung passport, driving license, SSS, PRC, Pag-ibig, Postal ID, and National ID. Parang dito pala, parang deja vu na guys. Parang familiar siya. Tapos, pwede ka rin mag-prepare ng additional documents, pero sabi optional lang daw. Nasa inyo kung i-prepare nyo rin yun. And then, pero at least pwede ka mag-apply kung wala kang ganito. Click continue kung gusto mo pa rin magpatuloy at yun, tatlo po yung grouped into 3 yung hihingi ng information sa'yo. Basic, identity, tsaka optional collect certification. At kung ready ka nang magbigay ng personal information nyo, i-click mo yung submit. Click mo na submit, tatanong niya, para sa ano ba yung loan na yan, ano ba yung email mo. So, lahat dito talagang ibigay mo. Pati yung Facebook name mo, yung Messenger or Viber mo, yung backup phone number mo, yung industry kung saan ka nagtatrabaho, religion, marital status, number of children, educational background, pang Miss Universe siya. I-click mo yung continue, tapos hihingi niyo yung address mo. Pagkatapos, hihingi po siya ng contact information. Not 1, but 5. Grabe. Dami. Tapos, hindi ka pwedeng maglagay-lagay lang ng number. Pupulutin mo doon sa phone book mo. Kaya hihingi siya ng permission na i-access yung phone book mo. Pagkatapos nun, hihingi po siya ng permission na i-access po yung take pictures and photo, bali yung camera mo. And you can answer na while using the app kasi magpa-facial recognition po siya. Dito sa facial recognition, magaganon-ganon ka, yung parang ganon. Tapos, sundin lang yung instructions niya para tanggapin niyo yung face mo. Siyempre, doon sa taas, ilalagay mo kung anong ID yung gagamitin mo.
bago ka mag-proceed sa baba. Kasi pipicturean mo yung ID mo at pagkatapos ng ika-capture niya yung na-picturean sa ID mo. Tapos ilalagay mo yung ID number mo, i-confirm mo na tama ba yung information at date of birth, tapos i-confirm mo para mapunta ka doon. Kaya tapos na sa basic information, tapos na identity, authentication. So, nasa inyo na kung gusto nyong ibigay yung mga optional information na hinihingi niya. Remember, sabi pa nga niya rito na you have 30% plus or 30% more chance na makapasa pag binigay mo siya. Pero sure ka ba? Nasa inyo na yan guys ha. At saka i-click mo yung submit. One reminder, your loan application has been submitted. Keep your phone on. We will contact you for verification. Thank you for your support. Sasubmit niya without even presenting kung ano ba yung magiging service fees na i-shoulder mo dito, ano ba yung management fees. O, alam lang natin is kung magkano yung sabi niyang interest kasi yun yung nakalagay nun sa simula. Pero wala tayong idea kung ano ba yung ikakaltas niya bago mo matanggap yung perang niloan mo. Kasi yun nga, pagkatapos mo ibigay yung mga basic information mo, identity information mo, ayun, sinabit na. So, maghihintay ka kung pasado ka ako o hindi. Sasabihin niya, para mapadali yung mapadali yung review, kumbaga, bigyan mo daw siya ng 5 stars sa Google Play. Kaya pala ang taas-taas ng stars niya kasi nanghihingi siya ng mataas na review kahit na hindi ka papasado. So, ganito siya guys ha. So, ask yourself, would I be willing na magbigay ng information sa ganyang loan app na parang kalokohan, fast approval, pero naghintay ako ng 20 minutes para malaman ko na reject pa. Sa akin guys, kahit na ni-reject niya ako. At pag na-reject ka pala ha, you can try again after 7 days. Ayoko sa ganyang apps na nanggugulat ha. Sasabihin, hihingin ka ng personal information tapos kaagad isasubmit. Pagkatapos hindi mo man lang alam kung magkano yung ikakaltas. I really hope na pagkatapos isubmit yung information mo is that mabigyan ka niya ng chance na ma-review mo yung information bago mo actually matanggap ng pera. Let's hope na ganun siya. If you're just gonna, nung chinek ko siya sa comment section, yun yung rinereklamo ng mga tao. Ang taas daw ng interest niya, tapos 7 days lang siya to start with. Ito dapat guys, yung mga dapat nating sinisip bago tayo humiram ng pera sa mga ganito. Kaya kung nakatanggap kayo ng text dito sa number na to, na sabi, get cash now, huwag kayong padalos-dalos na kaagad mag-get cash, guys. Pag di-download mo, mag-apply ka, ito yung maaaring mangyari. Baka bigay mo yung information mo, yung pala reject ka. Tapos try ka ng 7 days. Parang nag-aaksaya ka lang ng panahon. Ito guys, ipaghiram. Kaya I hope may natutunan kayo sa video na to and I hope nakatulong ako sa inyo para makapag-decide kayo kung talaga bang mag-a-apply kayo dito o hindi. Total guys, meron naman tayong mga matitinong mga loan apps na pwede nyo subukan kung kumpleto kayo sa requirements, and you can check my other videos for those loan apps. At hindi ko sila pinopromote just because sinasabi kong okay sila. Kasi pag sinabi kong okay sila, that's based on my personal experience. So kung hindi mo yan naiintindihan, oh my gosh, I pity you so much. Mayroon ako nakalimutan guys, just put it in the comment section below, and thank you so much for watching this video. See you on my next one. Bye!